Umabot na sa 25 ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng magkakasunod na bagyo at ng habagat. Pumalo naman sa mahigit 4.2 milyong individual ang naapektuhan na ng kalamidad sa bansa. Kunin natin ang detalye sa report ni Mar Gabriel. limang individual na ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Krising, Dante, Emong at ang epekto ng habagat sa bansa. Karamihan sa mga nasawi, nabagsakan ng natumbang puno, nalunod, nakuryente at tinangay ng rumaragasang baha. 8 individual naman ang nasugatan habang may 8 pang nawawala at patuloy na hinahanap. Inaasahan naman na madaragdagan pa ang bilang habang patuloy ang beripikasyon sa iba pang insidente. Ini-ensure natin na wala ring siyang duplication. Kaya yung process natin is medyo matagal kasi ini-ensure talaga natin na itong numero na to is totoo at may kinalaman sa nagdaang bagyo. Sa harap ng tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng bagyong Emong, muling nagpaalala ang Office of the Civil Defense sa publiko na maging alerto at pag-aralan ng sitwasyon sa kani-kanilang lugar upang makaiwas sa peligro. Kung landslide prone area tayo, anong klaseng preparation ang gagawin? Kailangan po ba tayong lumipat? Kailangan po ba tayong i-reinforce ang bahay natin? Same with kung bahain yung lugar natin, kailangan ba nating itaas yung bahay natin? Or kailangan alam natin kung kailan tayo lilikas dahil alam natin kung kailan tataas yung tubig, no? Sa datos ng NDRRMC, umabot na sa mahigit 4.6 na milyong individual o katumbas ng 1.3 na milyong pamilya ang apektado ng kalamidad sa buong bansa. Higit 50,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers, habang 29,000 pamilya ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy naman ang pagpapadala ng tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo. Bukod naman po sa food na binibigay natin, nakaantabay naman po yung ating Department of Health po doon, yung kanilang mga local health offices. From time to time at regularly, chine-check yung health needs ng ating mga kababayan na sa mga evacuation centers. Dahil, kumbaga, kinuha natin sila, kinukup natin sila. So definitely, tayo ang magbibigay ng pangangailangan nila. Halos 3,000 bahay naman ang nasira, kung saan 486 ang totally damaged. Umabot na sa 5.2 billion pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura, habang 454 million pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura. 84 na lungsod at munisipalidad naman ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng magkakasunod na bagyo. 42 dito ang nasa Region 3 o Central Luzon, habang 27 ang nagdeklara sa Calabarzon Region. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.